Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray, O God, who has instructed the heart of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that by the gift of the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. Through the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Philip the Apostle, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint John the Apostle, pray for us. Saint Paul, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Muli po mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay kakasama naman muli sa ating munting programa, Life is Beautiful. At nawa, mga kapatid, sana po ay samahan niyo po kami sa ating programa ngayon. We'll be talking about sex versus sexuality, mga kapatid. Yan po ang ating topic sa gabing ito. Ano po? Sana napakahalagang topic na ito ay ma-share po ninyo sa maraming mga kapatid pa natin sa pananampalataya. Ano po? Nasimulan na natin ito noong Sabado. At parang second part of that program. That sex, no? Itong sa ating pananampalataya, we talk more about the gift of our masculinity and the gift of our femininity, our sexuality, no? Na ito ay hindi lang ito bagay na ordinary, no? Ordinary or passing, something which is passing. That sex for us sa ating pananampalataya is holy and sacred. Tandaan po natin yan. Ano po? That enables us to make a gift of ourselves and of our immortal souls in marriage. No? Hindi siya laruan, mga kapatid. Hindi siya diversion. No? It's sacred. Kaya sa ating lahat po baga, especially yung para sa atin, meron tayong sakramento para sa mga mag-asawa, katulad ng ating mga magulang. Ano po? Sacrament, which is para doon sa mga tinawag sa daang ito, mga kapatid, no? For us it's a vocation, no? Kaya napakahalagang paalala sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya, no? Marriage is a vocation. Tandaan po natin. Kaya since it's a vocation, kailangan natin yung sakramento. At kailangan natin isinasabuhay ang pananampalataya para maisabuhay natin itong tawagang ito, no? Especially sa ating mga magulang, sa inyong mga magulang. Utang natin ang ating buhay sa kanila, no? Kung hindi sila ginamit ng Panginoong Diyos, wala tayo sa mundong ito. Ano po? Humans are incarnate spirits, no? So we express total self-giving love not just by our souls
but also by our bodies and sexuality. No? Tayo ay mga katawan na may kaluluwa, incarnate spirits, mga kapatid. Chastity, no? Na ito'y katatawanan sa mundo, no? Lalo-lalo sa panahon natin ngayon. Yung katuruan sa ating pananampalataya, no? Ng kalinisang puri na napakahalaga, no? It's a virtue for us, mga kapatid. Chastity is a joyful yes to true love. No? Katulad ninyong mga tinawag ng Panginoong Diyos sa buhay may asawa. No? At para sa atin, ano yan, di ba? It's a total yes to your wife and to your husband. No? Sabi ng ating Panginoon, at ang dalawa ay magiging isa. No? As a result of the sacrament of matrimony, and the two shall become one flesh. No? It is pure love freed from selfishness through self-mastery. No? Ayun ang problema nating lahat because of original sin. Tayo ay makasarili. Ano po? Chastity is a joyful yes. Hindi ito bagay na negatibo. No? Hindi ito negative. Since you cannot give a gift that you do not have, you have to master your body to be able to give it freely and help others. No? Self-mastery sa pamamagitan ng tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Sabi niya, di ba? Kaya grasya talaga ng Diyos. Hindi madali ang tawag ng Kristyanismo, di ba? Tatalikuran mo ang sarili mo, di ba? Sabi ng ating Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Di ba? Talikdan mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus. At saka ka sumunod sa akin. Yan, sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa ating sarili, ay kaya nangyayari yung self-mastery. Ano po? At hindi ito mangyayari kung hindi natin isa sa buhay ang ating pananampalataya. No? You have to master your body. No? Yung self-mastery, self-control, self-restraint. Sa papaanong paraan? We pray, kaya napakahalaga ng prayer life. No? Kanina, nagsasalita ako sa mga sakristan namin dito. Diba? Binigyan ko ng diin yung kahalagahan ng ng personal prayer time. And then the rosary and confession. No? Kanina binigyan ko ng diin. Hindi lang yung sabi ko, napakaganda ang sisipag ninyo. Naglilinis kayo, nagse-serve kayo, yung mga posisyon, asama kayo, malayo, umuulan minsan. Pero yun ay dapat bunga lang ng inyong buhay panalangin. No? Kaya yun minsan ang nangyayari kapag hindi natin binigyan ng diin. Katulad din sa lahat ng ating mga mananampalataya. Kung hindi natin sila turuan, magkaroon ng buhay panalangin. Because all of us need prayer. Diba? Minsan yun nga ang something which is really sometimes taken for granted.
kahit na namin kami mga pari. Di ba? Kayo rin na mga nanay at tatay. Dahil meron pa kayong maliit, no? Meron kayong maliliit na bata, minsan, sunod-sunod, hindi ba? Kami naman, mga pari o mga madre, punong-puno ng gawain. To the extent that we neglect the one most important thing na kailangan natin, which is union with God. Union with God, mga kapatid. Kaya napakahalaga. Para magganap ito, dapat buhay ang pananampalataya. No? Yung rosary kanina. No? How many Christians are there na lalo na yung mga dalaga at binata? They don't pray the rosary. No? Kailan pa sila magro-rosary? Yung mga bata. Kaya napakaganda na bata pa lang. Grade 3 pa lang, no? Masanay na yung mga bata. Especially the prayer of children is something very pleasing to Our Lady and to God. Ano po? Sana maibahagi po ninyo ito sa mga kapatid natin, lalo na sa mga mag-asawa. Kailangan ng prayer life. Diba? Ng mga mag-asawa. Kasi especially yun eh. Lalo na kami mga lalaki. Now, we talk about kayo. Yung restraint. Diba? Yung tawag ng laman. Diba? Kapag hindi buhay ang virtue of chastity, kaya ano nangyayari? Yung mga mag-asawa, they resort to contraception, which is very bad for marriage. Diba? At yun naman ang pilit at pilit na itinutulak sa atin ng mundo. Hindi ba? Contraception. Lalo na ngayon, andyan na. May mga batas na. Hindi ba? Kaya kapag hindi natin isinabuhay ang ating pananampalataya, wala, we will be living a double life. Di ba? Pwedeng mga mag-asawa, okay. Hindi nga nila alam itong napakahalagang virtue ito. Yung tinatawag na sa mag-asawa, yung Billings ovulation method of natural family planning para maigalang nga yung katuruan ng Diyos tungkol sa ating sexualidad. At kami ng mga pari, ang mga madre, no, para maisabuhay namin yung total self-giving, no? Hindi yung mga misa nangyayari na nakakalungkot, na natutuya tayo, inaatake nila tayo. Kasi minsan, may kapatid na pari na may girlfriend. Di ba? Merong kapatid na pari na hindi nag-aalam ang mga parokyano, meron na palang anak. Di ba? It's a failure to live the faith, mga kapatid. Di ba? Maaring pari, or it could be a bishop, katulad yung natin, di ba? Cardinal na nga eh. Di ba? When we fail to live according to our faith in Jesus Christ, walang imposible. Hindi ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung hindi natin kayang isabuhay. Ang problema, ayaw nating gamitin we do not use the means. Hindi ba? Katulad yan, nabanggit na natin. Kanina sabi ko doon sa mga sakristan, at least araw-araw, 15 minutes of personal prayer. Merong nagpa 5 minutes na, meron 10 minutes. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi sabi ko, ilang taon lang maghihiwalayan na tayo.
nakakalungkot kung magkakahiwalay na tayo, later on mababalitaan ko, oh, hindi ninyo isinasabuhay ang buhay Kristiyano, 'no? Minsan marinig mo, could be an ex-seminarian, ex-sakristan o balasubas, 'di ba? Dumaan pa sa seminary, hindi siya tumuloy, lumabas siya, nag-asawa, wala naman sakramento ng matrimonyo. Anong natutunan nun? Hindi ba? Kaya mga kapatid, it's not the most important virtue, but it is nevertheless an important virtue na kailangan meron tayong lahat. Pinagsisikapan natin, no, sa grasya ng Diyos. Kaya napakahalaga nga na talagang nagdadasal tayo. Yung kumpisal, 'di ba? Ang mga mag-asawa, yung monthly confession, for example, sa aming mga pari, sa mga seminarians, inaano ko sila eh. I'm encouraging them to go to weekly confession, mga kapatid. Para nang sa gayon, 'di ba? Kasi galit na galit si Satanas sa mga pari. Galit na galit sa mga seminarians. Galit na galit din sa mga mag-asawa. Kaya wala siyang ano, 'di ba? Yung isang demonyo, I forgot his name already, no? Hindi pumapasok sa isip ko. Ang specialty niya ay wasakin ang pagmamahalan at pagsasamahan ng mag-asawa. No? Galit na galit din siya sa mga mag-asawa. No? Kasi napakahalaga, di ba? The basic unit of society. No? Kaya nga yung tinatawag natin basic ecclesial community. Sino yun? Yung pamilya. Hindi ba? Yung nanay at tatay at yung mga anak. It's a very important unit of society. Community made up of families. Kaya ngayon, 'di ba? Yung napakahalagang sakramento ng matrimonyo, wala na. No? Wala nang kahulugan para sa mga binyagan naman, alam naman nila 'yon. Kaya minsan inuulit-ulit ko, ang kasal, hindi turo ng simbahan na ang kasal ay magastos. 'Di ba? Na magastos. Dapat ang daming ninong at ninang, samantalang sa batas ng simbahan, isang ninong at isang ninang lang. Hindi naintindihan. Hindi natin sinasabuhay ang ating pananampalataya. Chastity is intelligent leadership of ages. No? As we discipline our appetite intelligently by eating right to be healthy and fit, we channel our sexual urges to be able to give real, flourishing, joyful, and faithful love to others. No? May ba isang katuruan sa atin? 'Di ba? Ang pagtitimpi sa pagkain, 'di ba? Temperance. Katulad ngayon, papasok tayo na naman sa 'di ba? Sa Kwaresma. Ay, naalala ko si si General Lucban, retired Air Force General, mga kapatid. Tingnan ninyo siya. Nakakatuwa siya. Sabi niya sa akin noon, "Father, ako, once na magpapahid na ako ng krus sa Ash Wednesday, hindi na ako umiinom ng anumang alcoholic drink." Wow, sabi ko, wow, ang galing. 'Di ba? Kasi Kwaresma, panahon ng sakripisyo.
Kaya kung lahat tayo po, whatever pwede nating simbahan, nagdudut-dut-dut pa din tayo sa ating mga cellphone, sa halip na magdasal, 'no? Hindi bale kung meron kang binabasa mo yung reading, ang ginagawa natin nagbabasa ng kung ano-anong mga message, mga kapatid, 'di ba? Nanonood ka ng mga ng reels, 'no? Kung ano-anong mga balita, nasa simbahan ka na. Walang na tayo, we have been enslaved to the social media, 'no? Kaya siguro 'yun, especially kung mamaya ang mga kabataan nakakapunta na doon kasi it's everywhere mga kapatid, 'no? Yung mga pornographic, yung mga sexing mga pictures, mga ganyan, na hindi nakakatulong para 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 spreading the rosary to more and more and more. It's a very important work. Kasi once you pray the rosary, andiyan diyan ang lakas mga kapatid. Andiyan diyan ang lakas. Kaya 'yun, 'di ba? Pag-control sa pagkain, napakahalagang pag-control ng ating mata, 'no? Especially sa mga kalalakihan, yung alcoholic at sana lahat tayo we can be like General Lukban. May he be blessed in heaven, 'no? Napakahalaga yung ating bibig, na huwag tayong magparapuna. Bukas yan ang ebanghelyo, 'di ba? Nakikita mo yung 'no, yung puwing, samantalang gatahilan na ang nasa mata mo, 'di ba? All these things, ayaw kong mag-isip ng masama. Especially yun, masanay kang gano'n, 'di ba? Especially may narinig kang probably sinisiraan ka. Ayun, yung pagtitimpi na ayaw kong mag-isip ng masama diyan sa taong 'yan. Sa halip uunawain ko, idadasal ko, or kausapin ko. 'Yun ang magandang magawa natin mga kapatid, 'no? Unchastity, however, yan, leads to dissipation and infidelity. Sabog, 'no? Ikaw ay nagiging sabog at unfaithful, infidelity, katulad ng nangyayari ngayon mga kapatid, 'no? Kaya let's have a little break. Pagpatuloy natin mamaya. Let's have a little music. Looking for a good, wait. Playlist. Wow. Open the eyes of my heart, mga kapatid. Ang
kumanta nito po ay autistic, Christopher Duffley. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I wanna see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, Shining in the light of your glory. Pour out your power and love. as we sing, Holy, holy, holy. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Okay mga kapatid, tuloy tayo. Sanctity is God's design for man. Tayong lahat ay tinawag sa kabanalan. Ano po? Ay yung pagpapakabanal, kabanalan. No? Sana wag tayong we feel awkward pag marinig natin na, ay ako magiging santo o dapat magpakabanal. Let us not feel awkward with that statement. Ano po? Dahil lahat tayo, yun nga ang tawag sa atin ng Panginoong Diyos, na maging banal anuman ang estado natin sa buhay. To love God above self
in a gift of ourselves in marriage or in apostolic celibacy or virginity. Yung dalawang daan. Ano po? Yan. The gift of ourselves in marriage. Katulad na nabanggit ko kanina, hindi contraceptive marriage. Ano po? Katulad ng nangyayari ngayon. Kaya nga ako nasa ospital pa ako, I would encounter this until now, mga kapatid. Ano po? Kaya sabi ko, until in every parish, no, katulad dito sa amin, no, medyo naaalangan sila. Di katulad sa mga ibang parokya natin, di ba? Yung dati kong kasama noon, sa Tulay na Lupa, she's already very good in the Billings Oblation method. Hanggat hindi natin sabi niya sa Bicol, na ibubutas. Di ba? Parang katulad sa breastfeeding, ibinubutas mo na. Tumitigil na sa gatas, pagkain na. Hanggat ang mga mag-asawa ay dependent on that. Katulad ngayon, mas matindi ngayon, mga kapatid, is the injectable. No? Ilang buwan? Good for how many months yun? 3 months? No? Diretso sa dugo yung mga gamot na yon, na lalong nakakasira sa katawan ng babae, mga kapatid. No? Doon mo makikita yung wisdom of the teaching of the church, no? Yung magisterium, yung sinabi ni Pope Paul, Saint Paul VI, doon sa Humanae Vitae, no? Na contraception is intrinsically evil. By itself ay masama. Kaya yung palagi kong sinasabi, importante na kayo pong mga mag-asawa, no? Na sana sa grasya ng ating pananampalataya, makita ninyo yan, na kayo'y tinatawag especially sa pagsisilbi, sa pagtuturo. Kung isinasabuhay na po ninyo yung natural family planning or the Billings Ovulation method, no? Kung wala, hindi wala. Especially pag problematic yung mister, no? Hindi naman niya isinasabuhay. Pwede ngang kasal sa simbahan. Hindi naman nagkukumpisa, hindi nagro-rosaryo, hindi marunong itakwil ang sarili, tanggihan ang sarili. Di ba? Especially kung may inom. Yun ang malaking problema ng mga misis. Many of them are pushed to the contraceptive practice. Bakit? Ayaw nilang di ba? Which is reasonable naman. Kung maya-maya na lang mag-aanak sila, hindi naman kaya nung kita nung katulad na nangyayari. Kaya tumitindi po baga ang poverty. Di ba? Hindi naman turo ng simbahan na magparaanak ka kahit hindi mo kaya. Di ba? You also have to use your intelligence. That's why you have this Billings Ovulation method, na kapag hindi na kaya ng mag-asawa, then they could use that, no? Respecting the teaching of the church, no? Yun. At maganda sa buhay may asawa. Basta't may pagtitimpi, maganda sa ating buhay. Ang problema sa contraception, wala ring pagtitimpi. Diba? Basta't walang pagtitimpi, bigay hilig, is never good for man, mga kapatid. No? Kaya ito, mahalaga ito, no? The gift of self in marriage or in the priesthood or in the religious life. O di kaya katulad ng ibang mga tiyo-tiya natin, no, na maganda sila, gwapo, pero hindi sila tinawag ng Panginoon sa buhay may asawa. Diba? Tinawag sila para alagaan tayo.
Diba? Meron tayong mga ganong mga tiyo-tiya. No? Ako, I remember a professor in medical school. Inalagaan niya yung kanyang magulang. Hindi ko nakakalimutan yun. Na nakalimutan na niya ang pagbo-boyfriend, pag-aasawa. Sa pag-aalaga, di ba? Yun ang Christian ideal. Kalimutan mo ang sarili mo, di ba? Sabi ng ating Panginoon, talikdan mo ang iyong sarili. Minsan kami mga dapat nagtuturo nun, nakakalimutan namin. God meant sex to express total self-giving within marriage with two inseparable meanings. No? Giving one's bodily fertility to cooperate with God in generating a child. Diba? Nakikipagtulungan ka sa Panginoong Diyos. Ang ibinibigay ng tatay at ng nanay ay yung kanilang sperm cell at yung kanilang egg cell. Na pag nagsundo na, ayan, di ba? Ang Diyos ay naglalalang ng isang bagong kaluluwa at pinapasok, inilalagay doon sa bagong cell, di ba? A new immortal spirit is an inestimable gift to the spouse. No? Ito yung unang kahulugan ng pagtatalik ng mag-asawa. Diba? Baby making or procreative meaning. Procreative or the unitive aspect, mga kapatid. Yung pag-iisa ng mag-asawa na tanging sa kanila lang. No? Tanging sa kanila lang. Yung ikalawa, giving one's whole life until death. Yan. Or the unitive bonding or unitive meaning. Unitive meaning. Only the sacred covenant of the sacrament of marriage provides for the good of the children. Kaya iyon, sagrado, di ba? Sakramento ng kasal. Sagrado. No? Yun lang ang nagbibigay ng kahulugan. It provides for the good of the children, growth and education in a stable family, and the good of the spouses. Na ano yun? Total committed love. Di ba? Mutual love between husband and wife. Thus, these are sins against God and self-destructive evils, for they go against our design to love God above self. There are sins against God and self-destructive evils. May mga kasalanan laban sa Diyos at laban din sa ating katawan. No? For they go against our design to love God above self. Katulad ng selfish self-seeking. Katulad ng masturbation, mga kapatid. Ano po? Yung ginagawan mo ng bagay ang iyong sarili para sa iyong sariling layaw, di ba? Masturbation. Ito, mga kasalanang mortal ito, mga kapatid. Ikalawa, yung fornication. No total, committed, lifelong, self-giving union. Di ba? You just go there for the sex. Di ba? Parang ano lang. Laruan, mga kapatid. Pero wala yung commitment to one another, especially for having baby. Ikatlo is contraception, na nabanggit na natin kanina. Anti-procreative, anti-good,
A willful no to new humans. No? Sinasadya na ayaw mo magkaroon ng bagong buhay na hindi ka maging daan ng Panginoon para sa pagkakaroon ng mga bagong nilalang. While natural family planning is moral, non-procreative, accepting nature's rhythm. Yan. Yun po baga ang kagandahan ng Billings ovulation method. Katulad ng iba din. No? Billings ovulation method, which is not the same as the calendar or the rhythm method, mga kapatid. Diba? Yung nagbibilang ka lang, kakarkula ka. Ito hindi ka nagkakarkula, no? Because yung babae, pinapakiramdaman niya ang sarili niya sa kanyang puwerto kung ano ang nararamdaman. At nagcha-charting siya. At nag-uusap silang mag-asawa. No? Dual ang function ng natural family planning, mga kapatid. You can use it to to have baby, no? To have baby or to delay pregnancy. Huwag na munang magkaanak. Katulad ng may sakit ang misis o hindi na kaya ng kita ng mister. Ano po? Katulad nung di ba? I don't know, pandemic, no? Or any other emergency situation, mga kapatid. Contraception is a lie. No? In the sexual language of total self-giving by willfully withholding fertility. No? Sinabi ito ni Pope Paul VI, mga kapatid. Sinabi niya parang naghula siya, nagpredict siya na itong contraception ay maaring gamitin para sa pagpupwersa sa mga tao. Na nangyari noong 1970s, di ba? Itong mga mayayamang bansa. Magpahanggang ngayon, yung pa din, mga kapatid, ang kanilang layunin. Samantala ngayon, bagsak na ang population ng maraming mga bansa. Ano po? Hindi lang zero, negative na, mga kapatid. Even the Philippines, sasabihin natin, ang daming mga tao pa. Even the Philippines, I think, is already having a negative, population growth. Kaya mga kapatid, it's very important na alam natin itong katuruan ng ating pananampalataya. No? At ipaglaban natin. Hindi katulad ng gustong gawin itong mga puwersang nasa mundo. 'Di ba? Yun ang gusto nilang gawin. They don't believe in Jesus. They don't believe in God. They want their own order, not the Christian order. Parang yung New World Order. 'Di ba? Ayaw nila, especially yun. Yung mga yellow race, yung mga itim, the brown race, ayaw nila diyan. Tanging yung mga may karapatang mabuhay, yung mga mayayaman lang at yung mga puti, mga kapatid. Kaya it's so important to understand this teaching of the faith. It's good for civilization, mga kapatid. Since sex means self-giving love, the greater vocation is celibacy. Yan. Since sex means a self-giving love, ibinibigay mo ang sarili mo ng buong buo sa iyong esposa,
at yung misis mo naman sa'yo, the greater vocation is celibacy. It gives up the great good of marriage for total self-giving union with God, who is love Himself. Ano po? Yan, sana maintindihan natin yan. No? Mas mataas na bokasyon. Katulad ng mga pari, ng mga madre, no? Na kusang loob mong itinakwil. Yan. For a greater good. No? Which is what? The salvation of souls. Yung napakahalaga katulad ngayon. Napakalaking napakalaking problema. Kaya I'm telling you guys that you really have to help. Dapat magtulong, especially sa pagdarasal. Ano po? The rosary, maikalat lang natin ang rosary sa napakarami pang mga tao. Lalong-lalo na sa mga bata at mga binata at dalaga. Di ba? Katulad dito, hindi man nila naiintindihan itong katuruang ito. Kaya minsan naririnig natin, di ba? O moving up, o grade 10 or grade 11, o grade 12, mag-graduate, buntis. Di ba? Meron nga akong narinig noon eh. Sabi sa akin ng isang teacher, mag-graduate yung third year, buntis yung dalaga. Buntis din yung nanay niya. Ano po? Kaya sana sa pamamagitan nito mga kapatid, learning how beautiful is our faith. No? Let us share this to many others. Ano po? Especially yung pangangailangan ng mga esposo at esposa na nagtuturo ng Billings Ovulation Method. Para itong mga kapatid natin na marami po yan eh. Meron dyan nagpipills. No? Meron dyan nag-i-injectable. No? Meron dyan may IUD. No? All this is very bad for plus the danger of having cancer gawa ng paggamit ng mga artificial na yan, mga kapatid. Ano? Like Mary, it gives birth to a multitude of spiritual children. Parents are to support this calling with joy as an immense honor, a sign of God's predilection and particular affection for their family and values. No? Kaya kayong mga magulang, ano po, tayo, no, yung mga magulang natin, meron sa atin, wala na ang mga magulang, di ba? Punong-puno tayo ng gratitude, ano po, sa ating mga nanay at tatay. Sapagkat binuhay nila tayo. Di ba? Especially those of us who come from a family of 5 or more children. Di ba? The more brothers and sisters you have, the better it is for us, di ba? Masaya. Thank you very much po sa inyong pakikisa sa akin sa araw na ito. At sana you can share this to many other mga kapatid pa po natin. Ano po? Napakahalaga. Please, yung rosary and then the St. Michael prayer, napakahalagang ikalat po, no? Para itong galaw ng demonyo ay mapigilan, ano po. And then napakahalaga, please help people approach confession. Lalo na ang mga dalaga, mga binata, ano po. Yung mga anak po ninyo, na dalaga at binata, na masanay sa napakahalagang ugali ng pagkukumpisal, ano po. Padasalin natin ang San Miguel Arcangel. Sabay-sabay, O San Miguel Arcangel, ipagadian mo kami sa labanan.
maging tagapagtanggol ka naman namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumbaba namin idinadalangin o prinsipe ng langit, sa kapangyarihan ng Ama na bigkisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nakakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Leopoldo Mandic, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Please continue inviting more and more people to go to the First Friday and First Saturday Mass. Ano po, napakahalagang devotion. First Friday and First Saturday devotion. Maraming salamat po kay Ate Rose San Ramon, kay Sir Roy San Ramon at Kuya Dong dyan sa booth sa Power Radio. Bye-bye po. Thank you very much. Salamat pong maigi. Have a good night's sleep. Bye-bye po.